Paano nga ba talaga babalik ang Panginoon sa mga huling araw? Bigla lang ba siyang bababa mula sa langit sakay ng puting ulap? O ito ba ang nabuhay na muling espiritual na katawan ng Panginoong Hesus? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Napansin niyo ba? Mayroong isang malaking misteryo rito. Sinasabi ng Panginoon na sa pagbabalik niya, ito ay bilang anak ng tao at siya ay darating ng tahimik. Ano ang tinutukoy ng anak ng tao? Ano ang pagkakaiba ng anak ng tao at espiritual na katawan? Ang anak ng tao ay tumutukoy sa Diyos na naging tao. Katulad ng dumating ang Panginoong Hesus noon, na nagpakita na parang isang ordinaryong tao, ngunit sa diwa ay ang Diyos mismo. Sinabi rin ng Panginoong Hesus, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ang langit ito. Kung babalik ang Panginoon sa kanyang nabuhay na muling espiritual na katawan, paano siya magdurusa ng maraming bagay at itatakwil ang henerasyong ito? Hindi ito posibleng mangyari, di ba? Tanging kapag dumating ang anak ng tao na nagpakita na parang ordinaryong tao, siya ay haharap sa pagkondena, paghuhusga, paglapastangan at pagtanggi ng mga tao at magdurusa ng maraming hirap. Ito ay ganap na tumutupad sa mga salita. Datapot kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng langit ito. Kung gayon, paano natin makikilala ang anak ng tao sa gitna ng napakaraming tao sa mundo? Kailan matutupad ang propesiya ng pagbaba ng Panginoon sa mga ulap? Kung interesado kayong malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe.